Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 bagyo sa loob ng 1 linggo ang nagbabadyang humagupit sa Pilipinas. Una na ang bagyong Nika na naglandfall sa Aurora. Balik Evacuation Center tuloy ang libu-libong tagabayan ng Kasiguran at Dilasag na pinaka-napuruhan ng bagyo. Wasak na nga ang mga bahay, pahirapan pa ang pagpasok sa ilang lugar dahil sa baha o dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. At live mula sa Kasiguran, Aurora, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, tuloy-tuloy na binayo ng malakas na hangin at ulan itong bayan ng Kasiguran sa Aurora kaya nagtumbahan yung ilang puno tulad na lang ng nakikita nyo dito sa aking likuran. Pahirapan tuloy yung linya ng komunikasyon at wala na ring supply ng kuryente hindi lang dito sa bayan ng Kasiguran kundi pati na sa mga kalapit na lugar. Ganyan katindi ang lakas ng hangin at ulan sa bayan ng Kasiguran nang tumabang bagyong Nika sa probinsya ng Aurora kaninang umaga. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Pati sa mga kalsada, maraming nagtumbahang puno. Ramdam na ramdam din sa Kasiguran Central School ang tindi ng bagyong Nika. Sinira na nga ng hangin ng bubong, tinangay pa pati ilang gamit ng eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Agad tumaas ang antas ng tubig sa ilang lugar tulad dito sa Barangay Marikit. Walang nagawa ang ilang residente kung hindi lumusong sa hanggang tuhod na baha. Pero tila mas matindi ang sinapit ng katabing bayan na Dilasag kung saan naglandfall ang bagyong Nika pasado alas 8 kaninang umaga. Pahirap ang mapasok ang bayan dahil sa dami ng nagtumbahang puno. Sa bungad pa lang, kitang-kita na rin ang tindi ng pinsala. Wasak na wasak ang bahay ni June. Gawa sa light materials ang 2 kubo kung saan sila nakatira, kaya hindi ito nakaligtas sa hagupit ng bagyong Nika. Wala nang bubong ang kanyang bahay, pati dingding sira na rin. Tinangay pa ng hangin at ulan ang gamit nila sa bahay. Ang mga natira, kung hindi basa, sira. Mabuti na lang daw at naitakbo niya sa kapitbahay ang 2 maliliit na anak, kaya walang nasaktan sa kanila. Nagugulan na nga po yung kung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip, ng bubong niya, yung bahay ko. Ngayon lang naman po yung ng mga bagyo. Wala pa po, hindi na itong bahay ko. Ngayon lang po at malakas. Ang bahay naman ni Tatay Bernardo, natumbahan na nga ng puno, pinasok pa ng baha. Kala ko baka mababagsakan ako ng kahoy dyan. Hinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na. Malaking bahagi ng bayan ng Dilasag ay nasa tabing dagat. Buong araw na napakalakas ng alon. Kaya kabilang sa binabantayan dito ay ang banta ng storm surge o daluyong. Mula kasi umaga, matindi na ang hampas ng hangin at buhos ng ulan sa baybayin ng Dilasag. Natumbat nawasak tuloy ang 3 sa 5 kubo sa resort ni Bonifacio. Biglang lumakas po yung hangin. Yung hangin po papunta po dito. Kanina po. Tapos ang pinakamahirap po, yung papunta na po dito yung hangin. Kaya nagtumbahan na po yung sakit po sa pakiramdam. So, mapapatanong ka po sa sarili mo, paano ka makaka-recover ulit. Humambalang din sa kalsada papasok sa sentro ng Dilasag ang natumbang poste ng kuryente. Pahirapan tuloy makalusot ang tricycle na ito. Pinilit lang daw ng mag-anak ni Jonalie na makadaan dahil kailangan niya raw puntahan ang kanyang nanay. Sa pilitang paglikas na ang ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag na pinakanapuruhan ng bagyong Nika. Mahigit 5,000 residente nang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Pinapalikas po kami tuwing may ganito pong sakuna pong bagyong parating. Yung bahay po namin, lang po, madaling, kumbaga pag magbaha po ay lubog po kaagad yung bahay namin. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa lahat ng apektadong residente. Ang protocol po dyan, siyempre, per bayan, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya
para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadala po namin. Patuloy din ang kanilang pag-iikot para i-monitor at tulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo. Vicky, nakita na namin nag-ikot yung mga kawani ng LGU para i-clear yung mga kalsada doon sa mga natumbang poste at puno. Nagpapatuloy din yung assessment para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora. Sa ngayon po, ayon sa PDRRMO ay wala pang naitatala na nasaktan o nawawala. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Hinagupit ng malalakas na hangin at ulan ang Isabela sa kasagsagan ng bagyong Nika. Nilipad ang bubong ng ilang gusali habang nakataas doon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Daan-daang residente ang inilikas. Mula sa Santiago City, live na nakatutok si James Agustin. James? Mel, buong maghapon naranasan yung hagupit ng bagyong Nika dito sa lalawigan ng Isabela. Pinakamalakas po yung buhos ng ulan at hangin kaninang bago magtanghali at kabilang dun sa nilipad yung mga yero, itong hilera ng mga tindahan ng buko sa gilid ng National Highway dito sa Santiago City. Madaling araw pa lang wala nang tigil ang ulan sa Isabela dulot ng bagyong Nika. Lumakas pa yan pagsapit ng umaga, kung kailan itinasang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa lalawigan at may kakambal ng malakas na hangin. Sa bayan ng Nagilian, tinangay sa kalsada ang isang tent, butit napahinto ang van na muntik ng tamaan. Sa Kawayan City, halos zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan at hampas ng hangin. Mga yero naman halos lipa rin ang hangin sa bayan ng Alicia. Mayroon pang tumagilid na bahay kubo. Pati poste ng kuryente hindi sinanto, kaya naputol ang ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Mag-alas 10 ng umagay ganito kalakas yung buhos ng ulan at hangin dito sa National Highway sa bayan ng Alicia. Sa lakas po ng hangin, wala na tayo nakikita na dumaraan na mga motorista dito sa lugar. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Okay ka lang? Nagbayanihan naman ang dalawang tricycle driver matapos tumirik ang isa. Habang ang isang lalaki nag-alis na mahumambalang nasanga sa daan. Sa bayan ng Etiague, bahagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO sa lakas ng hangin. Ang katabi nitong peryahan na apektuhan din. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano'y kumita sa fiesta. Lakas ng hangin, nasira yung mga hanap buhay namin. Sa isang covered court, naglagay muna ng mga modular tent para sa mga lumikas na umabot na sa mahigit 500 individual kaninang tanghali. Yung bahay namin lumipad yung yero, tapos nadaganan ng kahoy, kaya lumikas kami. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng Barangay Nara. Hindi na rin madaanan ng Nara Bridge kaya isolated ang 8 barangay. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga ina-expect namin na ma-isolate. Katulad po nung Riverside region namin at saka nung Forest region. Rumaragasa rin ng tubig sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan. Ayon sa uploader ng video, patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Naka-red alert pa rin ang PDRRMC. Mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban at bawal ding maglangoy, maglayag at mangisda. Kagabi pang naglikas ng mga nasa baybayin dahil sa banta ng storm surge. Informasyon na nakuha natin mula sa Provincial Disaster Risk and Management Council ay umabot na sa 3,700 yung mga pamilya na lumikas sa iba't ibang mga evacuation center. Dito po yan sa buong lalawigan ng Isabela. Katumbas po yan na mahigit sa 11,500 na individual. Yan muna ilitas mula rito sa Santiago City sa Isabela. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Kababalik pa lang sa kanilang mga tahanan matapos salantahin ng bagyong Marce, pero naglilimas na naman ang gamit ang ilang taga-Tuguegarao, Cagayan. Muli naman kasing tumataas ang baha roon dahil sa bagyong Nika. At yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine.
Vicky, sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan dito sa Tuguegarao City sa probinsya ng Cagayan. Mahigpit ang monitoring ng otoridad sa Cagayan River, lalo pat mabilis yung pagtaas ng antas ng Cagayan River. As of 6 p.m., umabot na sa 6.7 meters ang antas ng Cagayan River, lampas na sa alarm level. Buong umagang malakas ang ulan at hangin sa Tuguegarao City dahil sa bagyong Nika. Patong-patong na ang kalbaryo ng mga residente dahil hindi pa nakakabangon sa mga nagdaang bagyo. Si Aling Encarnacion na 3 araw pa lang na nakakabalik sa kanilang bahay, muli na namang nag-aayos ng gamit para hindi maabot ng baha. Binaha na sila ng umapaw ang kalapit na ilog dahil sa naunang bagyong Marce. Inaabangan lang namin yung tubig, ma'am. Pag alam naman namin kung maapot dito, tatanggalin lang agad naman yung tubig. Pag alam na namin na hanggang dito na yung tubig, dito, ma'am, sa balutan na kami. Alisin namin lahat. Yes, ma'am. Gagawa kami ng tent doon sa medyo mataas ng konti. Doon na lang kami mag-stay, ma'am. Nakabantay na sa ngayon ang otoridad dito sa may Pinakanawan Bridge dahil kapag umapaw ang tubig sa may Pinakanawan River ay babaha na rito sa lugar at hindi napapayagan pang makadaan ang mga motorista dito sa aming kinaroroonan. Inilikas ng ilang residente sa barangay Gosi, Surat Gosi Norte. Maya't mayaring binabantayan ang 11 barangay sa lungsod na catch basin ng tubig mula sa probinsya ng Apayao, Ifugao at Isabela. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kaka-ready, mapagod na, no, biglang mag-relax. So that's going to be a problem for us. Bukod sa mga taga-Tuguegarao, pinag-iingat din ang mga taga-bayan ng Enrile, Tuaw, Solana, Rizal at Piap. Vicky, simula kaninang umaga ay wala ng supply ng kuryente ang 5 bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Samantala, hindi na rin madaanan ang ilang overflow bridge, ganon din ang ilang kalsada sa probinsya ng Cagayan dahil na rin sa baha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. No show pa rin sa pagdinig kaugnay ng confidential funds ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President kaya pinakontempt at pinapadetine na ang isang nagpakilala namang kinatawan ng OVP. Dumalo kahit hindi imbitado pero pinalabas dahil tumangging manumpa. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Kahit ilang beses nang inimbitahan sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, hindi pa rin sumipot ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education para sagutin ang mga tanong tungkol sa paggastos ng confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Batay sa kanilang liham, meron daw silang official travel. Pre-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can, again, avoid attending today's hearing, Mr. Chair. We find their excuse as unacceptable. Kaya pinakontempt at pinapadetine na sina Attorney Lemuel Ortonio ng OVP Bids and Awards Committee, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag kaugnay rito. Nasa pagdinig ang nagpakilalang OVP Legal Affairs Division Chief, Attorney Emily Rose Torrentira, na ayon sa kanya ay kinatawan ng Office of the Vice President. Pero sa simula pa lang ng pagdinig, tumanggi siyang manumpa. That's the rule, internal rules of this House and this committee. You cannot speak unless you take your oath, or else I will move to excuse you. I am here to represent the institution, Your Honor. I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Dahil hindi naman imbitado at lumabas din wala siyang letter of authority mula sa OVP, iniutos ng komite na paalisin siya sa pagdinig at pina-escortan palabas ng kwarto. 4 na imbitadong opisyal ng OVP ang humarap sa pagdinig, pero lahat daw sila walang direktang kinalaman sa confidential funds.
Ang itinurong may alam ang Special Disbursing Officer ng OVP na isa sa pinakontempt ng komite. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good news naman sa mga naka-work from home, pinalawig pa ang pagbibigay insentibo sa mga kumpanyang nagpapatupad niyan. Laman niya ng bagong lagdang Create More Act na magpapababa rin sa corporate income tax ng mga negosyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bunga ng mga konsultasyon sa mga negosyante abroad sa ilan niyang biyahe. Ang nilagdaang bagong batas si Pangulong Bongbong Marcos kanina, ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Para mahikayat pa silang piliin dito mamuhunan, ibababa ng batas ang corporate income tax sa 20% na lang mula sa dating 25%. Through this law, we seek to attract both domestic, and this is an important point, both domestic and global investments, focusing on strategic industries that will shape our future. Sisimplihan din ng batas ang pag-refund ng VAT, pati documentary requirements at local taxation. At para magmura ang gastos sa manufacturing, dinoble ang deductions para sa gastusin sa kuryente. Pati mga manggagawa makikinabang, hindi lang dahil sa posibleng dagdag trabaho kung dumami ang namumuhunan. Pananatilihin ng Create More ang tax incentives sa mga kumpanya nagpapatupad ng work-from-home arrangement para sa kalahati ng bilang ng mga tauhan. Ang mga incentive na yan matatanggap sa loob ng 27 taon mula sa dating 17 taon lang. Ayon kay Presidential Advisor and Foreign Investment Secretary Frederick Go, ngayon pa lang, may mga nagpapahayag na ng interes na mamumuhunan sa sektor ng renewable energy, shipyard building, pati electronics at steel production. Iniakda ang Create More Act ni Senador Sherwin Gatchalian at Mig Zubiri sa Senado at Congressman Joey Salcedo naman sa Kamara. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maki-update na tayo sa bagyong Nika at dalawang bagyo pang nagbabadyang tumama sa Pilipinas. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, 3 magkakasunod na bagyo ang posibleng dumaan o makaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Unahin muna natin yung bagyong Nika dahil ito po yung kasalukuyang nananalasa dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang maglandfall po ito dito sa may Dilasag, Aurora. At after po niyan ay tinawid na po nito itong bahagi ng Northern Luzon. Dahil po sa bagyong Nika, nakataas ang signal number 4. Diyan po yan sa may Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, Central at southern portion ng Abra, pati na rin po sa northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa northern portion ng Quirino, ganoon din po dito sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra at ganoon din po natitirang bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northwestern at pati na rin sa eastern portions ng Cagayan. Ganun din sa natitirang bahagi po ng mga sumusunod. Natitirang bahagi ng Isabela, ng Nueva Vizcaya, ng Quirino, ng Apayao, pati na rin po ng Benguet at ng Ilocos Norte. At kasama rin po dyan ang buong La Union. Signal number 2, dito po yan sa may northeastern portion ng Pangasinan din, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora, pati na rin po dito sa northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, ganoon din po sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan at ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 din sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, pati na rin sa northeastern portion ng Quezon, kasama po ang Polillo Islands. Mga kapuso, inaasahan pa rin po natin yung malakas sa bugso ng hangin na posible pong magdulot na matinding pinsala, lalong-lalo na po sa mga lugar kanina na nabanggit ko sa ilalim ng signal number 4 at signal number 3. Huling namataan sa Besao Mountain Province, ito po nga bagyong Nika, taglay pa rin po ang lakas ng hangin nga abot ng 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 200 kilometers per hour. So malakas sa bagyo pa rin po ito at kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa para sa bagyong Nika, tuloy-tuloy na po ang pagtawid nito dito sa may northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ang landmass at babaybay naman ito
itong bahagi po ng West Philippine Sea ngayong gabi at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Pero bukas din posibleng pumasok ang isa pang bagyo na tatawagin po natin na bagyong Ophel. Ngayon po tingnan po natin sa satellite image, kitang-kita po yung hanay ng mga bagyo sa paligid po ng Pilipinas. So ito pong nandito sa may pinakakaliwa, ito po yung bagyong Marce at ito po ay wala ng epekto sa atin. At dito po tayo ngayon nakatutok sa tatlong bagyo. So isa po dyan, itong bagyong Nika at ganun din yung dalawa pa na posibleng maging kasunod niyan. Patuloy po natin nga antabayanan kung magkakasabay yung bagyong Nika at ganoon din itong bagyong Ophel dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas sa araw po ng Martes. Sa initial track po ng Pag-asa para naman sa bagyong Ophel, pagpasok po niyan bukas ay posible po na dumikit yan o tumama dito sa may northern o kaya naman po sa bahagi ng Central Luzon. Pero sabi rin po ng Pag-asa may chance rin na ito po ay mag-recurve o lumihis po ng direksyon palayo sa ating bansa after po ng landfall. So patuloy po natin i-monitor yung magiging pagbabago sa paggalaw nito. Pero mga kapuso, bukod po sa bagyong Ophel, posibleng sumunod dito ang panibagong bagyo. At kung sakali man po na matuloy, tatawagin naman po natin na bagyong Pipito. Paalala mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago, kaya mag-monitor po palagi ng updates kung ano nga bang mangyayari dito sa mga bagyo na nasa paligid po ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukod po sa malakas na hangin, may mga pag-ulan pa rin. Ngayong magdamag sa halos buong Northern Luzon po yan. Makikita po ninyo dito sa rainfall map natin, yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din mga kulay pink. Ibig sabihin po niyan ay heavy to torrential na mga pag-ulan o yung mga matitindi, malalakas at halos wala pong tigil na mga pag-ulan. Kaya maghanda pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha or landslide. Inaasahan po natin yan, Cagayan, Isabela, dito po sa may Apayao, ilang bahagi po ng Cordillera, Ilocos Provinces at pati na rin po dito sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Kinaumagahan, bahagya pong mababawasan yung mga pag-ulan dahil makikita po ninyo bahagya na po talagang lumayo dito sa landmass itong bahagi po ng bagyong Nika. Pero bandang tanghali may chance po ulit ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa ilang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa Metro Manila naman, may chance po ng ulan lalong-lalo na pagsapit po yan ng hapon at sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Samantalang magiging maalon at delikado pa rin pong pumalaot sa ilang baybayin po ng Northern at ganun din sa Central Luzon. So ito po ay paalala para po sa mga mangingisda o sino man na may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 2 more days at mapapanood na sa big screen ang inaabangang film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Again. Pero bago yan, nagpakilig muna sina Alden at Kat para sa kanilang huling mall show bago ang movie opening. Makichika kay Nelson Canlas. Napuno ng hiyawan ng isang mall sa Taguig City kahapon para sa final mall show ng Hello Love Again. Full support ang fans ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Maging si GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez dumating at sumuporta din. Kasamang ilang co-stars ni Alden at Catherine tulad ni Kakay Bautista, Joros Camboa, Wilbert Ross at iba pa. Pinasaya ang audience na walang patidang pilian. Lalo na nang lumabas si Alden para haranahin ang fans. Maging excited sa Hello Love Again! If I let you go, I'll never know what my life would be holding you close to me. At may paagaw pa ng stuffed toys. Pati outfit ni Alden, kinakiligan. Idinaan daw kasi sa print ng kanyang jacket ang mga iniiwasang tanong. The crowd went wild din nang lumabas at kumanta si Catherine. Baby, we don't need no reason why. Lalo na nang magduet ang dalawa. Nais kong malaman mo
Mixed emotions ang mall show, lalo't marami silang pinagdaanan mula sa shooting. Nagpakilig din ang mga Cebuano ang dalawa nitong weekend. Siguradong masese-punks daw sila ng Team Hello Love Again matapos ito. Here we are, our last stop, which is today. Yes, totoo yan. Yes, exciting. Very nakaka-excite, nakakakaba. Pero masaya at saka parang moreover, we're just very excited. Parang kami rin, after 5 years, may kikwento na natin ulit yung continuation ng love story ni Joy and Ethan. So, we're very excited and happy. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi nakadalo ang mga pinakontempt na OVP official sa pagdinig ng Kamara. Binanggit din ni Duterte ang posibleng pagsasara ng isang satellite office ng OVP. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Posibleng hanggang katapusan ng taon na lang ang operasyon ng Bacolod Satellite Office ng Office of the Vice President. Hindi dinetalye ni Vice President Sara Duterte ang dahilan, pero nakadepende ito aniya sa adjustment na gagawin sa pondo ng OVP. Binawasan na yan ng Kamara at Senado para sa 2025. Matipid naman ang sagot ng bise sa pagka-cite in contempt sa 4 na opisyal ng OVP na hindi pa rin dumadalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential at intelligence funds ng bise. Ayon kay Duterte, naghahanda umano sila sa mga aktibidad para sa November 15. Doon sa mga hindi naka-attend, merong mga napatawag doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Noong nakaraang pagdinig, pinuna ng Commission on Audit ang mga isinumite ng OVP na mga acknowledgement receipts sa pinaggamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Dahil mali-mali daw ang petsa, may mga lagda pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories. Purely paninira. Siguro ang tamang venue kung saan kami sumagot para sa audit, hindi man lang sa confidential funds but sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions of the audit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa bagyong Nika, kanselado muna ang ilang biyahe ng barko. Kaya stranded ang mahigit 200 pasahero sa Manila North Port Terminal. At nakatutok si Maki Pulido. Sinubukan pang makiusap. Ayaw naman nila akong papasukin doon kasi bawal daw. Pero wala ring napalang ilang pasahero na hindi pinapasok sa Manila North Port Terminal. 3 biyahe ng to-go shipping line ang kinansela bunsod ng banta ng masamang panahon, kaya pinauuwi na lang nila ang mga pasahero. Ang ilan sa kanila tumambay na lang muna sa tapat ng gate ng port. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ng ilan sa kanila, tulad ni Christine at kanyang senior citizen na nanay na galing pa ng Isabela. Pagdating ko dito, hindi kami papasukin. Wala kaming kakilala dito, ma'am. Walang nagawa ang mag-ina kundi umupo na lang sa gilid ng kalsada mula nang dumating sa pier kaninang madaling araw. Maawa sila sa mama ko. Napapasukin kami dyan, Salamat. Hindi rin alam ni Rovelyn kung saan siya pupunta. Namamasukan siya bilang kasambahay at natapos na raw ang kanyang kontrata sa agency. Yung number ko po sa sa ticket ko po, hindi po sa akin nakalagay kaya hindi ko nalaman. Sa agent ko po doon. Kaya pagdating namin dito, hindi naman nag-text yung agent, na-cancel yung biyahe. Tinanong namin ng Philippine Ports Authority kung bakit hindi nila pinapapasok ang mga stranded passengers. Wala po tayong direktiba na hindi sila papasukin. Baka po meron lang ding miscommunication between the shipping lines and the guard. Pagdating ng port manager, pinapasok na hanggang sa waiting area ang mga pasahero. Kapag ticketed po ang mga pasahero, they can come in.
Lalo na po ngayon na may bagyo. Sabi ng Tugo, hindi nila pinagbawalan ng pagpasok sa pantalan ng mga stranded na pasahero. Inabisuhan lang daw nilang umuwi muna dahil hindi ligtas sa pantalan dahil sa bagyo. Nag-alok din daw sila ng container van kung saan pwedeng itago muna ang kanilang gamit para hindi kailangang bitbitin. Nasa 251 ang stranded passengers ngayon sa Manila North Port Terminal. Wala pang abiso kung kailan matutuloy ang mga biyahe. Kaya ang ilan gipit ang budget para may makain. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain kasi ang alam ko, pag nandun na kami sa barko, dapat free na yung pagkain Tapos nandito kami sa labas, so wala kaming makakain. Nagbibigay naman ng lugaw ang Philippine Ports Authority mula sa ambagan ng mga empleyado ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Extended ang pananatili sa Philippine Heart Center ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP, November 7 nang sumakit ang dibdib nito kaya pina-ECG. Lumabas na irregular ang tibok ng kanyang puso na maaaring banta sa buhay. Kaya kasunod ng mosyon ng kanyang kampo, pinayagan ng korte na dalhin siya sa Heart Center noong November 8. Pinalawig pa ng RTC ang medical furlough ni Kibuloy hanggang sa Sabado, November 16, para tapusin ang lahat ng kailangan niyang medical tests. Ayon naman sa kanyang abogado, walang dapat ikabahala. Anila, matagal nang merong irregular heartbeat ang pastor dahil sa pagkakaroon niya ng active lifestyle. Labis ang pag-aalala ng ilang mangingisdang Pilipino na hindi na sila makakabalik sa Sabina Shoal kahit nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasunod dyan ang panibagong insidente ng pangaharas ng China Coast Guard doon. Nakatutok si Joseph Moro. Mula sa Quezon, Palawan, mangingisda sana ang grupo ni Arnel sa Sabina o Escoda Shoal pero ito ang tumambad sa kanila. Mga taga-China Coast Guard na humarang sa kanila na makapasok sa bahura kahit nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dinikita na raw ang kanilang bangka hanggang sa tuluyang maitaboy. Nangyari ito noong October 12. Bago, baba sila ng red, dalawang speedboat. Binangga-bangga kami, binangga-bangga talaga yung kapit namin kasi gusto nila na palisin kami. Hindi raw bababa sa 15 mga barko ng China ang nandoon. Ang laki-laki ng species namin, hindi kami doon talaga, hindi na kami nakapasok doon dahil yun na talaga. Ayaw na talaga papasukin daw sa kanila nga daw. Wala kami nakitang barko sa Sabina, Pilipinas. Chinese Coast Guard lang po lahat doon. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas dahil 140 kilometers lamang ang layo nito mula sa Palawan. Sinubukan itong bantayan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng BRP Teresa Magbanwa para magbantay doon. Pero noong Setyembre, ipinulaut ito dahil sa kalagayan ng mga crew nito, kawalan ng pagkain at masamang panahon. Kasunod rin ito ng dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Nag-aalala ngayon ang mga mangingisda tulad ni Arnel kung makababalik pa sila sa Sabina Shoal. Nanawagan po ko sa gobyerno natin na sana makita naman nila ang mga pinanggagawa ng mga hindi naman taga rito. Sa atin naman yung lugar na yan. Ang sabi ng Chinese Embassy, ang Escoda Shoal o tinatawag nilang Shanbinjiao ay bahagi umano ng kanilang Nansha Chundao o Spratly Islands na kanilang inaangkin. Ayon naman kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr., iimbestigahan nila ang pangyayari. Tiniyak din niyang palaging nasa West Philippine Sea ang Westcom at agaran daw aaksyonan ang mga ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma na ni Ay de las Alas na hiwalay na nga sila ng mister na si Gerald Sibayan. Idinitalya niya rin ang mga dahilan kabilang ang hinihinala umano niyang third party. Makichika kay Nelson Canlas. Ngayon, ang tanong, kayo ba ng iyong asawa na si Gerald Sibayan ay hiwalay na? Oo, hindi. Oo, hiwalay na kami. Kaya ko to. Nung last month pa, sa panayam ni Boy Abunda sa Fast Talk kanina, emosyonal na kinumpirma ni Ay de las Alas ang hiwalayan nila ng kanyang asawang si Gerald Sibayan matapos ang 10 taon. October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So, 'yun, nag-chat siya. Sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So, 'yun, nag-chat siya. Sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So, 'yun, nag-chat siya. Sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So,
medyo confused ako and shocked and ba't ngayon? Bakit ngayong oras na to? Bakit sana hintay mo man lang ako makauwi sa Amerika? Bilang lang daw sa daliri ang mga panahong nagkaroon sila ng diskusyon at di rin nagtalo kaya nagulat daw si Ai. Alam naman niya na bago niya ako pakasalan na hindi naman ako magkakaanak. But Ama, I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Kahit mahina yung eggs ko, tinatry ko na ano ba yung tawag doon? Mag-IVF. Meron pa kaming isa, si Gold. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, surprise ko sana siya. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise. Sa usapin naman kung may third party sa hiwalayan. Di ba ang mga asawa, malalakas yung mga Ako, ramdam ko meron. Gut feel. Kasi Ama, nung 2019, nag-cheat na rin siya noon. Nung 2019. So, parang yung may trust issues na ako. Mensahe ngayon ni Ai kay Gerald. I wish you well. Kasi sa 10 taong pinagsamahan natin, in fairness naman to you, naging good husband ka naman. And siguro, ganun talaga buhay. Basta sana maging masaya ka na lang. And I wish you all the happiness na hinahanap mo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig o reaksyon ni Gerald sa mga revelasyon ni Ai. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa tala ng PHIVOX, umabot sa 500 metro ang taas ng ibinugang material ng bulkan mula sa crater. Mas mataas sa kalahati ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo. Mula po kahapon nakatatlong buga na ng abo ang bulkan. 25 naman ang naitalang volcanic earthquakes o pagyanig. Nananatili pa rin ang alert level 2 sa bulkan at posible ang phreatic eruptions. Bawal pumasok sa 4 na kilometrong palibot ng bulkan o permanent danger zone. Bawal ding dumaan ang anumang aircraft malapit sa bulkan. Nakasaysayang tagpo ang pinanday ngayong 11/11 o November 11 para ihati ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage sa 2025 midterm elections. Sa pangunguna ng GMA Network, nakipagkapit-bisig ang COMELEC at halos 50 organisasyon mula sa media, election watchdog groups at academic institution para magbantay alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Inilunsad muli ang kampanyang Dapat Totoo upang igit naman ang halaga ng pagiging mapagbatyag at mapanuri kontra maling impormasyon at para magabayan ang mga botante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Maaasahan kami sa laban kontra fake news. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025, sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang paghahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib puwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan, 49 na organisasyon ang nakipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach.
Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs Ianesa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer GMA New Media Inc. Dennis Augusto Kaharian, First Vice President GMA International Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partner sa telecommunications industry, ang PLDT at Smart. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution kasama nating tututok sa election 2025. Ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, at AMA Education System, at National University, University of the East, at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, at Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Katuwag din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marquez State University, De La Salle Lipa sa Batangas, at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas, at University of St. La Salle Bacolod, Silman University, at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo, at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College, at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University, at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa election 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, at React Philippines. Sumusuporta rin ng YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa election 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Ngayong araw din inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat Totoo! Ipinalabas din ang bagong bersyon ng Panata sa Bayan theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artist, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan, para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon para sa bayan at mamamayan. Ito ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes,
Mga kapuso, 44 days na lang Pasko na. Bilang pasasalamat sa inyong suporta, may inihandang sorpresa ang GMA Network. Mapapanood nyo na po matapos ang ating newscast ang inaabangan 2024 GMA Christmas Station ID. Ang handog namin yan, puno po ng saya, pag-ibig at pasasalamat, tampok ang ilang kapuso personality. Muli, ako po si Mel Tiang. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Sabay-sabay na po natin panoorin ang ating 2024 GMA Christmas Station ID.